Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Alhamdulillah, papatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nung nakaraang halaka natin ay napag-aralan natin na ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay dumanas ng matinding pagsubok dito, no? Maraming pinsala ang natamo ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kanyang shoulder o balikat, sa kanyang noo, sa kanyang labi, natanggalan ng ngiping, napana siya, at bumaon din yung mga ring ng kanyang pinaka-helmet sa ulo, no? So alhamdulillah, ito naman ay hindi pinabayaan ng mga sahaba, especially ang mga huling sumuporta sa kanya, na inalay na nila ang kanilang buhay, kapalit ng pagmamahal nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa kanyang sugo, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nila inayahang ito ay mapatay ng mga Quraysh, na bigo sila sa kanilang kagustong mapatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit na ang kanilang buhay ay maialay nila for the sake of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upang sa ganon ay may pagpatuloy niya ang pagpapalaganap ng mensahe ng Allah Subhanahu wa Ta'ala until ito ay makumpleto by the will of Allah Subhanahu wa Ta'ala. So in this situation, tumindi ang pagsalakay ng mga musyrik ng mga Quraysh sa panahong yaon na sinasalakay na nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit marami ang naging bayani para iligtas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, nabigo ang mga Quraysh na mapatay nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang mga sahaba o ibang sahaba ay mismo ang kanilang mga katawan na, ang kanilang mga ginawang panangga para pag-ingatan, iligtas ang mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, nang mga mapatay na ang mga bayaning ito, ay nagplano na sa second, yung plan B ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinagplanuhan niya dating nabanggit natin. Ang plan B, kung sila ay magagapi, ay aakyat sila sa itaas ng bundok at doon mahihirapan ang mga kaaway kung sila ay nasa baba. So in this situation ay pinilit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-atras habang binabantayan siya ng mga ibang mga sahaba upang makapunta sila sa mataas na bahagi na lugar. Doon nilalabanan ang mga Quraysh nang sa ganon ang kanilang pagkadihado sa kanilang sitwasyon ay magkaroon muli ng pagkalyamado. So in this situation, si Uthman bin Abdullah al-Mughira, nang makita niyang maaaring maging shape na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kapag nakaakyat sila, hindi niya ito inayahan. Hindi niya ito inayahan, ibig sabihin, hindi niya pinayagan sa kanyang sarili na makaligtas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay isang mga gabayo, itong si Uthman bin Abdullah bin al-Mughira. So sinalakay niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at habang sinasalakay niya ito, nakita niya, inaatras siya ng kanyang mga companions, ay sinabi niya, mas naising ko, sabi niya, na wag nang mabuhay kung hindi ko mapapatay si Muhammad. So in this situation, nang makita nilang papalapit sa mga sahabat kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong si Uthman bin Abdullah, so sabi ng kanyang mga kasamaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, sabi niya, hayaan mo akong kaharapin ko siya. So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayaan mo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nang makalapit siya sa akin. So in this situation, habang papalapit siya, si Uthman bin Abdullah, nahulog yung kanyang kabayo sa hukay. So in this situation, nung mahulog ang kanyang kabayo sa hukay, si Harith bin As-Sima, pinuntahan siya ni Harith bin Sima ng agad-agad. Dahil hindi makakaporma dito itong si
Uthman, dahil nahulog ka, pag nahulog ka, hindi ka basta agad makakatayo, hindi ka agad makaporma. So in this situation ay sinunggaban siya ni Harith bin Shima, meaning tinagpas niya ang isang paa at ito ang dahilan kung bakit hindi na ito makatayo. At pagkatapos ay binigyan niya isang blow at ito'y tuluyan nang namatay itong si Uthman bin Abdullah. Napatay ito ni Harith bin Shima. So in this situation, nagtungo ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, itong si Al-Harith na dala-dala niya ang gagamitan nitong kanyang napatay. Ngunit hindi inaasaan ay isa muli ang sumugod kay Al-Harith, itong si Abdullah bin Jabir. Sinugod niya naman itong nakapatay sa kanyang kasamaan na itong Quraish. In this situation ay inatake niya itong si Al-Harith bin Ashima radiyallahu an at tinagpas niya ito sa balikat. So tinamaan nitong si Al-Harith bin Ashima radiyallahu an, matindi ang kanyang tama. In this situation, dinala muna ito sa kampo ng mga kamusliman upang ito ay gamutin. Ngunit hindi pinabayaan ni Abdullah bin Jabir, hindi pinabayaan ni Abu Dujana itong si Abdullah bin Jabir na makalayo o makatakas pagkatapos niya mapinsala ang kapatid sa pananampalataya ni Abu Dujana, itong si Al-Harith bin Shima. So pinuntaan siya ni Abu Dujana na kung saan ay tinira niya sa lieg ang taong ito, si Abdullah bin Jabir, at lumipad ang kanyang ulo. Isang taga lang ito, lumipad ang ulo ni Abdullah bin Jabir. So in this situation, ay napatay ito ni Abu Dujana. So in other situation, mayroon pang isang gustong pumatay na naman kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ubay bin Khalaf. Pagkatapos nabigo ng mga ito, Ubay bin Khalaf. Siya naman ang gustong pumunta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinasabi niyang, nasaan si Muhammad, ituro niyo sa akin. Sabi niya makasama niya, papatayin ko siya. Yun, yung ina-atras nila, yun si Muhammad, yung ina-atras nila yun. Okay, papatayin ko si Muhammad, sabi ni Ubay bin Khalaf. Itong si Ubay bin Khalaf, noong nasa Makkah ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, ako ang papatay sa iyo. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. So meaning, hindi niya mapapatay dito si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong si Ubay bin Khalaf. Dahil sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Makkah pa, ako ang papatay sa iyo. At dito magaganap ang kamatayan ni Ubay bin Khalaf. So in this situation, habang inaatras ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinuntaan ito ni Ubay bin Khalaf dahil tinuro sa kanya ito. At alam niya naman, kilala niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin na ituro niyo, nasaan si Muhammad. Hindi niya alam kung nasaan ang lugar niya. Itinuro siya, nandoon siya. So sinalakay niya ito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But gusto ng mga sahaba, sila ang humarap. Sabi niya, wag, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil pangako ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siyang papatay eh. Kaya sabi niya sa mga sahaba, wag. Nung ito ay malapit na kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning yung sibat, kaya mo nang ibato sa kanya. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sibat na hawak ng kanyang sahaba ay inagaw niya. Actually, malakas ang pagkaagaw dito dahil sa ibang report, sa sobrang lakas ng pag-agaw niya, tumalampot yung mga sahaba sa may hawak na sibat. Meaning talagang atake niya, yung tao talaga, tumalampot talaga. Malakas ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos nito ay inarap niya si Ubay bin Khalaf. Tinignan niya, balot nito eh. Nang baluti, yung sinasabi niyong, armor ba yun? Armor ba? Armor, okay. Baluti. Nakatakip siya pati ulo. Walang siwang, maliban sa kamay. Okay? At saka sa paa niya. So kung sa paa mo naman sisibatin, di naman mamamatay yan. So in this situation, tinignan mabuti ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong kanyang kasuotan, mayroon palang butas dito sa dibdib papuntang leeg niya. Yun nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Actually, maliit lang yan pero kakasya ang sibat doon. So nung alam na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itong nakalantad sa dibdib nitong si Ubay, ay kaya ng patamaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito ay sinibat ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumatakbo abang nakakabayo. Napakalakas ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Can you imagine, nung tamaan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tumilampot siya sa kabayo at nagpagulong-gulong siya sa lupa. Ganong kalakas ang tumama kay Ubay bin Khalaf na hindi niya inaasang. Ganong kalakas.
Talagang nahulog siya sa kabayo, nagpagulong-gulong siya sa kalupaan at tinamaan siya. So in this situation, nagbalik siya sa mga Quraysh. Inaakala ng mga Quraysh, galos lang. Hindi pa siya tumutulo ng dugo eh. At pati yung doktor ng mga Quraysh, chinyak siya, sabi niya, wala, malayo yan, galos lang. At biglang tumulo yung dugo. Biglang tumulo yung dugo nitong sa lieg nitong si Ubay. At sinabi ni Ubay, pinatay ako ni Muhammad. Paano ka pinatay ni Muhammad? Takot ka talagang mamatay, sabi ng mga Quraysh. Galos lang yan. Hindi. Nung nasa Makkah si Muhammad, sinabi niya na sa akin na papatayin niya ako. Siyang papatay. Ngayon, pinatay ako ni Muhammad. Itong taong ito, namatay ito, actually, sinasabi sa lugar ng Sarip, habang pabalik sa Makkah, buhay pa eh. Hindi pa agad namatay. Nung pabalik na sila sa Makkah, yung mga Quraysh, iniwan na yung mga Muslim, tapos na yung labanan, namatay siya sa lugar na Sarip. At ito nila ay umuungol na palang toro. Parang toro na umuungol, meaning masakit na masakit ang kanyang nararamdaman. Kaya sabi ng taong ito, bago daw mamatay, yung nararamdaman ko, sabi niya, bang siya ay parang toro na nangihingalo, sumisigaw, kung ibabahagi niyo ang hapdi, sakit ng aking nararamdaman sa lugar ng Dulmajas, lahat ng nakatira mamamatay, sabi niya. Ganong katindi ang nararamdaman ko, sabi ng taong ito, si Ubay bin Khalaf. And then ito ay namatay sa lugar ng Sarip. So napatay siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Totoo ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Hindi naman alam yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yun ay revelasyon sa kanya na siya ang papatay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, patuloy sila pag-atras. Kailangan makaakyat ang mga Muslim. Yun ang target ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Plan B. Naragabyado na sila, nakapaikot. Marami talaga ang mga Quraysh, lalong dumami, lalong kumapal. Ang mga Muslim, alam natin, nakati sa tatlo. Yung isa, nawala na. Pumunta na ng Madina at sinasabi ng iba, nagbundok. Ang iba, nagbalik kanila. Yung iba, nangkinab. Pero dinampot ulit, lumaban. At ang pangatlo, talagang pinagtatanggol ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Can you imagine, 1,000 ito, umalis yung hypocrite, 700, tapos mawawala pa yung ilan, itong kalaban nila, ilibo-libo kalaban nila, talagang kailangan mong gumawa ng diskarte. As a natural, without the help of Allah subhanahu wa ta'ala, hindi talaga kakayanin yung ganyang bilang. Except by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, at alam natin, maraming nagtagumpay na maliit na bilang sa maraming bilang because of the divine help ng Allah subhanahu wa ta'ala. So atras, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is a command. That is a command, umatras tayo, umakyat tayo. But hindi sila iniiwan ng mga sahaba, especially Abu Bakar, Uthman, Umar, Ali, radiyallahu anhum at iba pa, talagang hindi pinabayaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam abang iniatras nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nang mataakit na sana ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, makakapwesto na, pero mayroong naging harang na bato sa kanya. So dahil sa bigat din ng suot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, naka-armor din siya, alam natin, hindi siya makaakyat. So ang ginawa dito ni Talha, umupo siya sa ilalim ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at pinaupo niya at inangat niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, nasa ligtas na lugar na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why, dahil siya ay nasa ligtas na lugar, mataas na siya, hindi mo na siya kakayanin doon, maliban kung mapana mo siya, pinagduwan niya itong si Talha na kung saan radiyallahu an ay sinabi niya na ang paraiso ay maging obligado sa iyo o Talha dahil isinave mo ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, nung sila ay medyo nakaakyat na, kapesto na sila. So meron pa rin na natitira na abang nasa taas, meron pa rin banda sa ilalim, pero nakaakyat na rin. Pero hindi totally nakaakyat. Ito ang ginawa ng mga pagsalakay muli. Pagsalakay muli ng mga Quraysh. Meaning, lulusog pa sila. Aakyatin din nila itong mga ito. So in this situation, ang mga musyrik ay aakyat din. Ang pinuno nila dito na aakyat na kasama si Khalid ibn Walid at Sufyan radiyallahu anhuma, hindi pa sila Muslim dito. So nagduwa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Allah, sabi niya, hindi nararapat maging mataas ang mga papagmataas sa iyo, ya Allah. Huwag mo silang hayaang maging mataas. Meaning, makaakyat sila dito, tapos mapatay mga Muslim, limilitaw na sila ay mataas sa mga Muslim. Huwag mong hayaan, ya Allah. So ito ay dininig ng Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, si Umar Al-Khattab radiyallahu an, siya ang nagtaboy. Kita nyo, sa ibang report, sinabi, tumakas din to. Si Abu Bakar, Uthman, mga Shia, pinagbibintangan na tumakas to. Runaway, pinagbibintangan nila. Dito sa kwento ko, wala kang nakikitang tumatakas ito.
Palagi silang nasa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nung una, hindi nila alam dahil busy sila. Mayroong nagbabantay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung 7 ansar at saka 2 muhajirun, ba't namatay yung 7 ansar. Pero nung makita nila, talagang hindi na pinabayaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why there's a possibility, kung may makikita kayong dalil na sinasabing si Umar ay namundok o tumakas, hindi. Kung may makikita ka man sa impersonal, halimbawa, hindi ko alam ang lugar ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa tingin nila parang nag-runaway ka dahil hinahanap ko siya. Meaning hinahanap ko ang propeta kung saan siya. Hindi siya tumakas. Hinahanap niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam para suportahan. Ipinalitaw ng mga Shia na siya ay tumakbo, Abu Bakar and then Uthman, hindi si Ali radiyallahu anhum. Alam niyo naman si Ali, sa ano nila yan, hindi sinama dito. Pero ang totoo, magkakasama yung 4 na ito, 3 lang ang pinagbibintangan nilang tumakas. Kung ito man ay may mga report na tumakbo, hindi sila tumakas. Kaya umakyat sila sa mga bundok. There's a possibility, hinahanap nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos, dahil hindi makita, balik sila Abu Bakar makipaglaban until finally nakita nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at binantayan na nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, si Umar lang dito, Umar bin Khattab radiyallahu an. Siya pa lang mag-isa ay naitaboy na niya ang mga Quraysh, meaning yung mga umakyat, na itataboy na niya. Tapos tinulungan siya ni Abu Bakar, tinulungan siya ni Ali, ni Uthman, and then sabi niya, Saad, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ikaw ang magtaboy. Ya Rasulullah, paano ko sila tataboy? Yan ang mga kasama natin tinataboy na. Itaboy mo. So kinuha ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang pana na walang ulo. Walang ulo. Yung matuwid lang, wala yung sima. Ipana mo yan, Saad. Sabi niya, sige, ipana mo. So pagpana ni Saad, bismillah, tumama. Namatay. Kinuha niya ulit yun. Kinuha niya sa tao. Malapit na Tapos kinuha niya. Pana mo ulit, Saad. Pinana niya. Every time na pumana siya, tumatama. So sabi ni Saad, radiyallahu an, blessing. Ang panang ito, sabi niya, walang ulo to. Blessing to. Sabi niya, ang ginawa ni Saad, buong buhay niya, siya ito ay tinabi niya ang panang ito. At pinagbili niya pa sa mga anak na niya, pag-ingatan ng panang yan dahil may blessing dito from Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So in this situation, nung pinapana na ni Saad, umalis ang mga Quraysh. Bakit? Namamatay sila. Pag umaakit kayo kasi, pag tinamaan, siyempre, malalaglag. Bagamat ang pana, nakukuha ito ni Saad, pagkatapos ito ay bago mahulog, o minsan tinatadya ka ni Saad para mahulog sa kanila. Siyempre, pag mahulog sa inyo yun, medyo makakabala kayo, unti-unti nilang nakikita yung mga nahuhulog. So sabi ni Abu Sufyan, mukhang hindi natin to makakayanan. Mukhang aragabyado tayo sa sitwasyong ito. At ang mga ibang sahaba, inakyat na nitong mga kasama ni Abu Sufyan pero hindi nakatotal nakakyat, nakikipaglaban. Pero wala silang nagiging laban, masyado silang argabyado, nasilalim sila, walang persa, samantalang sa taas, napaka-persa at hindi nahirapan. Ikaw nahirapan ka. So sabi nila, kailangan nating umatras, hindi tayo uubra dito. Sabi nila kay Abu Sufyan, in this situation, atras. Sabi ni Abu Sufyan, atras tayo. So lumilitaw dito, ang mga Muslim hindi natalo sa Battle of Uhud Actually, maraming namatay talaga sa kanila. Dahil masigit na marami sa mga Quraysh. Ang report sa Quraysh, 22 lang namatay. Sa ibang report, 37. Samantalang ang report sa mga Muslim, 70 ang namatay sa mga Muslim. At ito ay may dalil pa tayo sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung sinubukan sila dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay mamatay ng 70 katao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, awalam ma asabatkum musibatun kada asabatum mitlayha. Mitlayha. Meaning, anong nangyari sa inyo? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang ang kapinsalaan sa Uhud, dumating sa inyo. Anong nangyari sa inyo? Bagamat sila inampas nyo naman ng 2 beses Meaning yung bihag, 70 sa Badar at namatay 70. That's why ang namatay sa mga Muslim ay 70. Sa Battle of Uhud, sinasabi ang namatay sa mga Ansar, 4 lang. Muhajir, kundi 4, 2 lang. Karamihan ng mga namatay ay Ansar ang mga namatay sa Battle of Uhud. At samantala sa mga Quraysh, 22, other report is 37. So kung sapat namatay, ang pagbabatayan, natalo ang mga Muslim, dahil sa namatay. Pero hindi naman gano'n nasukatan pag natalo Yung natalo, kapag sumurrender ka, hindi yung marami kang napatay. Kapag umatras kayo, kaya makikita mo rito, sila pa rin ang umatras Ang Muslim, kaya lang naman umatras, pumesto lang sa taas, plan B
Plan B, napakatalino ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung tutusin, matalino si Khalid ibn Walid radiyallahu an, pero hindi niya kinaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? May plan B ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kahit matalino ka, Khalid, ibig sabihin, hindi mo pa mapapatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? May plan B. May plan B ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya napakatalino ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lang pa sa niyang talino ni Khalid ibn Walid radiyallahu an sa Baitel. So in this situation, umatras ang Quraysh. Sila pa rin ang talo. Sila pa rin ang talo. Umatras, sumuko Sumurrender dahil hindi na kaya. Natatalo sila Umatras sila. Kaya in Battle of Uhud, actually, sa pag-aaral ko, inshallah, for my humble opinion, inshallah, Allah knows best, hindi mo masasabing natalo ang mga Muslim. Marami lang napatay sa kanila, pero hindi sila umatras. Kahit na ang ibang kasamaan nila ay umatras, at ang iba ay nanghina, pero tumapang ulit, lumaban ulit, panalo pa rin sila, kahit kumonti sila. Ngayon, kung sinasabi yung mga umatras daw, dahil sabi ng mga Shia at mga ibang mga kalaban sa Islam, o bakit yung umatras na mga Muslim pumunta pa ng Madina? May propasi dyan, talagang pumunta ng Madina, isang babae, mamaya, kung abutan natin, nagalit siya Bakit tumuwi sila sa Madina? Nagalit siya. Lumusob yung babaeng yun. Sa Mount Uhud, pahiya yung mga Muslim doon. Talagang may proof na umuwi sila sa Madina. So in this situation, nila, bakit yun hindi tinawag na hipokrito? Samantalang mga hipokrito nung umalis, sabi ka, hipokrito sila. Ba't yun tumakas din? Ba't hindi hipokrito? Ang kaibahan kasi nila, ang hipokrito wala namang layunin lumaban at hindi lumaban. Ito lumaban ito. Bago sila umalis, lumaban at nalito lang, nataranta lang. Dahil sa nasalakay sila, nasakop sila, napalibutan sila, at namatay na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So nagkaroon na ng mga kalituan na hindi nila parang nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi tulad ng mga hipokrito, sinasadya nila yun at hindi sila nakipaglaban. Kaya hindi mo sila maikukonsidera na sila ay katulad ng mga hipokrito. So, well, pwede sabihin natin siguro na napaghinaan sila ng iman sa panahon lamang niyaon. Pero actually, sila ay malalakas ang iman. So, Allah knows best, pero hindi sila pwedeng i-considera sa mga katulad ng mga hipokrito in this situation. So, in this situation, tapos na, umatras na ang mga Quraysh. So, ang ginawa ng mga Quraysh, hindi na kontento, pinag-chap-chap nila ang mga Muslim na patay, na mga bangkay. Pinuntahan nila, pinutulan ng tenga, pinutulan ng mga daliri, ginawa nilang mga kwintas sa kanilang leeg, ginawa nilang mga kwintas sa kanilang mga paa. Talagang hindi mo alos makikilala ang mga Muslim. Kaya sinabi ni Kaab, radiyallahu an, sabi niya, kalunos-lunos sa panahong yun, Baitul Uhud, ang tutusin ng mga Muslim. Sabi niya, bakit? Kapag tinignan mo, hindi mo makikilala ang mga Muslim Pero pag tinignan mo ang Quraysh, sabi niya, kita-kita mo, kilalang kilala mo. Ganon nila ginawang lalapastanganan ang mga bangkay ng mga kamusliman. Pero sa atin kahit na gano'ng kagagalit, hindi mo pwedeng gawin yung gano'ng i-chop-chop mong patay na, pinag-chop mo pa. Hindi. Pinagbabawal yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Habang buhay siya, siguro pwede mo siya tagaan, kahit ilang daan pa yon. Pero kung patay na yung tao, hindi na magandang tignan na pagputol-putulin mo pa siya. Maliban na lamang kung ito ay kinakailangan. Yes, para sa kapakinabangan ng mga kamusliman. So, ganun ang ginawa nila, lalo na si Hamza, ang tsuhin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itong si Hind binti Utba, nag-embrace din to, radiyallahu anha. So, iniwa niya ang kanyang tiyan. Makikita mo, hindi lang isang hiwa. Talagang iniwa-hiwa niya para kunin niya yung atay. Then pagkatapos kinagat niya yung atay. Dahil sa masama ang lasa ng atay, tinapon niya. Tapos kinuha niya rin yung mga daliri ni Hamza at iba pa. May iba, mga ilong, tinatapis nila. Ginagawa lang mga kwintas. Ito ay pagpapakita na para saktan lalo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa pa rito, nang sinabi ni Ka'b bin Malik, radiyallahu an, kasama ako ng mga Muslim noon sa Baitul Uhud. Sabi niya, kinukwento niya nakita ko ang mga paglapastangan talaga ng mga musyrik sa bangkay ng mga kamusliman. So dahil hindi ko masikmura ang kanilang ginagawa, sabi niya talagang hindi mo masisikmura yung kanyang ginagawa. Kapatid mo sa pananampalataya, ang nilalapastanganan sa mga katawan. Nang makita ko, sabi niya, ang isang musyrik, hindi ko makayanan, hindi ko masyadong makalapit, hindi ko matignan. Nakita ko ang isang musyrik, sabi niya, makapal ang kanyang kasuutang pandigma, balot siya. Sabi ni Ka'b, so balot na balot siya. Sabi niya, nagsabi pa ito, narinig ko, sabi niya, ipunin nyo ang mga Muslim na para mga tupang kakatayin. Subhanallah, narinig ko yun, sabi ni Ka'b. So nang marinig ko yun, sabi niya, mayroon din isang lumapit sa kanya na nakabalot din.
Nakabalot din. So walang alam dito yung Quraysh. So lumapit ito. Nang ito ay makapunta doon sa kanyang likuran, tumayo ito sa likuran Okay? Ng isang musyrik na ito. At nang ito ay makakuha ng tiyempo, ay tinagpas niya. Pinatay niya ang musyrik na ito. So morning, tinagpas niya ang musyrik na ito. Katabi niya kung saan siya pwede makatagpas kahit balot ito. Tinira niya. At pagkatapos ay lumapit siya kay Ka'b at binuksan niya. Sabi niya, kilala mo ako? Sabi niya, Abu Dajjana, sabi niya. Ikaw pala yan, sabi niya. So meaning, ganun na lang, naglalapastangan, nakapatay pa si Abu Dajjana. Alam niyo naman si Abu Dajjana, may dalang espada, binigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, may taling red band. So talaga magpapakamatay ito kapag gaganyan siya, makikipagpatayan, hindi titigil to hanggang hindi mo siya mapapatay. Kita mo rin yung katawan niya, sinagka niya rin to kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kita mo, buhay pa rito, lumalaban pa dito yan So ganun katapang si Abu Dujana, kaya yung lakad niyang kayabangan, bawal yun. Except, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pag pordasi ko pala subhanahu wa ta'ala, hindi bawal yan. Kasi naglalakad ng kayabangan yan, magpapakamatay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun acceptable and exemption kay Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, nang matapos nilang paglapastanganin ang mga bangkay ng mga Muslim, tabi na sila. Dadating naman dito ang mga babae ng mga Muslim. Ito, babae, makuha tayo ng proof dito. Yung mga babaeng mga Muslim, dumating noon sa Baitul of Uhud, dala-dala yung mga tubig para painumin yung mga nasugatan o nangangailangan ng tubig, uhaw, alam nyo naman, digmaan to, pagod ito. Masahol pa ito sa mga wrestling, basketball, masahol ito, patayan ito, tagaan ito, may kasamang nervyos ito, hindi mo alam kung ano nararamdaman mo. Kaya uhaw na uhaw ang mga tao sa ganitong sitwasyon. Nakita niyo naman ng Battle of Badar, kahit ikamatay nila, makainom lamang sila ng tubig. So in this situation, dumating ang mga babae, isa na rito dumating si Aisha binti Abu Bakar radhiyallahu anha at si Sulaim. Dumating dito, may dala silang mga tubig. At nakita sila, itong mga kababaihan noon, nakikita sila almost hanggang bukong-bukong ay lumitaw. At awak nila ang mga hindi makram, pinapainom nila. Okay? Pinapainom nila. Pagkatapos, paglang tubig, babalik sa pakuha ng tubig, babalik sila dito. At ginagamot nila yung mga iba. So in this situation, kahit hindi mo makram, ay pwede mo siyang hawakan. Well, especially kung siguro magwantis ka, lalong mainam. But in necessity, alam naman natin, ang haram ay hindi ito pinagbabawal pansamantala ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ito ay necessity, especially life and death. At kung lumitaw man yung bukong-bukong nila Aisha o Alos, dahil nakita ito ng mga ilang sahaba, no? So ito hindi nila alam. They are pardonable dahil sa pagmamadali nila, hindi nila alam to na lumilitaw. So in this situation, in necessity, walang problema doon. Hindi nila sinasadya. Pero makikita mo rito na tumutulong sila gamutin ang hindi nila mahram. Of course, pag ginagamot mo, awak mo yan. Kaya sa atin, in necessity, pwede tayong magpagamot sa mga babae kung sila ang talagang pwede lamang maggumamot dito at wala nang iba. Okay? Kung wala lalaki. At in necessity, pwede mong tulungan ng babae, yung hindi niya mahram ko, kailangan. So in this situation, yung mga pagbabawal ay pansamantalang nalilipted sa pating pananampalataya. Remember, in haram in Islam, especially life and death, no haram. Pansamantala. Okay? So kabilang sa mga babae si Ayman. Nang makita niya ang mga Muslim, ito yun Yung bumalik sa Madina, galit na galit si Ayman. Galit na galit siya. Bakit sila nagbalik? Sabi niya, sabi niya, magbalik kayo, pero ayaw na. Sabi niya, akin ang espada mo. Okay, imagine, babae, akin ang espada mo. And then siya ang pumunta doon sa Battle of Uhud. So in this situation, nagdala din siya ng tubig para painumin ang mga taong nangangailangan ng inumin. Wala na siya ginabutan Pinahana siya. May pumana sa kanya, si Hibban bin al-Arqa, pinahana niya itong si Ayman. So in this situation, bumaligtad itong si Ayman at halos mga hubo siya. Meaning, masakit yung tama niya. Sa kakagulong niya, halos mga lumitaw talaga. Halos maubos yung kanyang saplot sa katawan. So in this situation, naghahalakakan ng mga Quraysh, tawanan sila. At tinuyan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Sad, muli ay ipana mo yan, sabi niya. Ipana mo kay Hibban. Muli na naman, yung pana na walang ulo. Sige, sa Rasulullah, sabi niya, pinana niya ito. At tumama ito sa kanyang katawan, itong si Hibban, at ito ay bumagsak. At ang sakit din. Pinarandam ng Allah subhanahu wa ta'ala, higit na masakit, pana lang yun
Pero yung naramdaman niya, higit na masakit, kalalaking tao, yung kanyang suot ay halos nangaubad din. So tumawa rin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halos lumitaw ang bagang ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, masayang-masayan sa pagkaganyan. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na ipagkanti ka na ni Saad, by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ayman, sabi niya, nagipagganti ka niya. Kung ikaw ay naladlad, mas naladlad ang taong yan. So in this situation, nang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makarating na sila sa bundok, nandun na, umalis na yung mga Quraysh, iniwanan niya rin yung mga patay na pinag-chop-chop-chop nilang mga patay ng mga Muslim, at tapos yung mga patay nila ay inayos na mga patay ng mga Quraysh. In this situation, itong si Ali radiyallahu an, at si Fatima radiyallahu anha nandun na. Si Ali ang kumukuha ng tubig, abang binubuhusan naman ni Fatima, meaning inuugasan yung mga sugat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero lalong nagdudugo. So ang ginawa ni Aisha, ni Fatima radiyallahu anha, kumuha siya ng kapirasong dahon ng datiles at sinunog niya ito at pagkatapos sinilagay sa mga mga sugat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itong pinagsunugan niyang abo, at humilom o tumigil naman ang pagdurugo ng mga sugat ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dumating naman si Muhammad bin Maslama radiyallahu anhu na may dala siyang tubig at pinainom siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. In this time, dito nangyari yung salang nakaupo. Dahil hindi na kaya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang tumayo. Malambot, nanghina, ang daming dugong nawala. So nanghihina ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why sila ay nagsala ng nakaupo. Remember, may rulings dito. Kapag ang imam ay nagsala na nakaupo, ang lahat ng ma'mum ay hindi pwedeng tumayo. Kapag sila ay tumayo, ang sala ay hindi tanggap. Follow the imam. Follow the imam. Kaya kung mayroong nag-iimam sa atin, isang lumpo, isang pilay, hindi makatayo yan, kailangan nakaupo rin tayo. Katulad ng salang ito. But sabi nila ito ay abrogated because bago mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Prophet sallallahu alaihi wasallam nakaupo, abang si Abu Bakar ang siyang nagmo-motion sa sala abang nakatayo. Walang abrogated dito. So inshallah, ipagpapaliwanag ko na lamang to. Inshallah, pagdating sa araw na ito, malapit na mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, abang nakaupo siya, si Abu Bakar ang nakatayo, siya lang poporma ng mga aksyon ng sala. Sabi nila, ito wala nang saysay. So abrogated na to. Ito yun na ang tama. Abang nakaupo ang imam, dapat yung mga ma'mumay nakatayo na, hindi na pwedeng maupo rin. So darating tayo dito sa rulings na ito, inshallah. So in this situation, okay na yung mga Quraysh, nandito na sa panig. Okay na yung mga Muslim. Okay? In this situation, hindi pa nila mababaan eh. Nandun pa yung mga Quraysh para kunin yung mga bangkay ng mga Muslim. Hindi pa. Argabyado sila sa ibaba. Marami yung mga Quraysh. So nag-aanda na ang mga Quraysh para ito ay lumisan, bumalik na sa Makkah. Pero itong ginawa ni Abu Sufyan ay mangungutya siya. Mangungutya siya. So lumapit siya doon sa lugar nila, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mataas. Lumapit siya sa bundok na yun. Sinabi niya, nasa inyo pa ba si Muhammad? Si Muhammad ba'y buhay pa? Huwag kayong sasagot, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then, kung gayon sabi niya, buhay pa ba si Abu Bakar? Wala ang sasagot, wag. Omar, walang sumasagot na sila ay buhay. Kasi alam ni Abu Sufyan, radiyallahu an, ang tatlong ito, sabi niya, sa kanya sarili lang, alam niya, malaking tulong yung dalawang ito sa Abu Bakar, Umar. Baga yung tatlong ito talaga ang bumubuhay sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung mapapatay dito kahit isa man lang, matutuwa siya. Lalo na kung ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang mapapatay. So sinabi ni Abu Sufyan, okay, kung hindi na kayo kumikibo at yan ay patay na, okay, sapat na sa amin yun. Yun ay pagkakataong nakipagganti na namin ang mga napatay ninyo o namatay sa amin sa panahon ng Baitul Badar. Talagang ganyan ang digmaan, sabi niya. Talagang ganyan ang mga digmaan, sabi niya sa mga Muslim. Minsan sa inyong panalo, minsan sa amin ang panalo. Minsan sa inyo ang talo, minsan sa amin ang talo. Ganun talaga, sabi niya, ginawa niyang sport. Ganun talaga, sabi ni Abu Sufyan. Pero bago yun, lumitaw si Umar. Si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, hindi na pala siya makatis na sinasabing namatay sugo, namatay si Umar, si Abu Bakar. Sabi niya, hindi! Lahat ng tinutukoy mo namatay, nakikinig ngayon, especially si Muhammad, ang aming sugo, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakikinig lang siya sa sinasabi mo. Ano sabi niya? Sa bagay, sabi niya, mas naniniwala ako sa iyo, sabi niya, Umar. Kausap niya, Abu Sufyan, si Umar. Sabi niya, mas naniniwala ako, sabi niya, sa iyo, sabi niya, Umar. Kesa doon sa kasama naming nagsabing napatay niya na si Muhammad, yung pala si Mus'ab ibn Umair. Yung napatay niya, kamukha kasi ng
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kung ganoon, kung buhay siya, sabi niya, hindi ko pinahintulot na chap-chap ng mga Muslim, ng mga kasamaan ko ang mga Muslim na bangkay. Sabi niya, hindi ko pinagutos yon, pero hindi ko sila pinagbabawalan. Sabi niya naman, talagang tinutuya niya, pero hindi ko sila pinagbabawalan. Meaning, agree si Abu Sufyan sa ginagawa ng mga Quraysh na lapastanganan ang mga bangkay ng mga Muslim. And then sinabi niya, O Umar, kung nakikinig kayo, buhay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong kaming hubal na kataas-taasan. So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba kayo sasagot? Sabi niya sa katabi niya, Ya Rasulullah, anong sasabihin namin? Sabihin niyo si Allah ang pinakamataas, ang makapangyarihan. So sumagot sila, ang Allah, meron kaming Allah. Sabi nila, ang pinakamataas, ang pinakamakapangyarihan. So muli ay nagsalita naman si Abu Sufyan, sabi niya, mayroon kaming al-usa. Kayo, wala kayong al-usang makapangyarihan. Hindi ba kayo sasagot? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, anong sasabihin namin, Ya Rasulullah? Sabihin mo, ang alam, pinakamakapangyarihan, ang tagapangalaga ng lahat ng mga linika. So, sinabi yun ng kanyang mga kasamahan. So, in this situation, pagkatapos sinabi ni Abu Sufyan na nakipagganti na sila sa Badar, ito ang pagkapanalo nila, tinuro niyang pagkapanalo, marami silang napatay, nakaganti na sila. So, dito sinabi ni Abu Sufyan, si Abu Sufyan sabi niya, nakabawi na kami sa inyo. Nakipagiganti na kami sa inyo na marami kaming napatay, katulad ng napatay sa Badar. Sabi niya, so ang digman, sabi niya, minsan ganyan, minsan talaga talo, minsan panalo, sabi niya, hindi, sabi ni Umar, hindi! Kami ay palaging panalo at kayo ay palaging talo. Kailanman ay hindi magiging pantay o hindi magiging patas. Abu Sufyan, kayo ay palaging talo, kami ay palaging panalo. Paano kayo nanalo? Sabi ni Abu Sufyan, ang dami nyo namatay yan noon. Tingnan nyo yung mga bangkay nila. Abu Sufyan, sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu an, ang lahat ng napatay naming mga kapatid ay papasok sa paraiso. Ang lahat ng namatay ninyo, papasok sa impyerno. Meaning, kung may namatay sa amin, paraiso siya. Kung may namatay sa inyo, impyerno siya. Kung nabubuhay man kayo, wala kayong reward. Walang natatanggap. Walang ibibigay na reward. Si Ubal, si Al-Usa. Samantalang kami, magkakaroon kaming gantimpala. Kaya samantala, wala kaming katalo-talo, palaging panalo. Kayo ay palaging talo. Sabi ni Umar, kaya hindi tayo pwedeng kailan pa man ay maging pareho. Sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu an kay Abu Sufyan. So in this situation, umalis na itong si Abu Sufyan. So, meaning, sila ay lilisan na. Pupunta na sila ng Makkah. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ali, ito'y paninigurado lang. Kasi baka salakahin yung Madina eh. Makutak talaga ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh. Kahit may ano-ano pa silang mga ginagawang mga papektos-pektos eh, talagang magaling ang utak ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung magpapatumpik-tumpik nga naman siya, hindi mo alam, sinalakay pala, yung Madina pala. So sabi niya, Ali, radiyallahu an, gusto ko lang manigurado. Pagmanman ka sa kanila, lumabas ka, sundan mo yung mga bakas nila. Kapag nakita mo silang nakasakay na sa kamelyo at hindi sa kabayo, bumalik ka at uuwi na yan. Pero kapag nakita mong sumakay ng kabayo at hindi sa kamelyo, bumalik ka, maaari ang Madina ang sasalakay nila. So ito'y sinunod ni Ali radiyallahu an, at nakita niyang nakasakay na sila sa kamelyo, hindi na sa kabayo. So bumalik siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sila ay tatahak na, insyaAllah, papuntang Makkah, meaning babalik na sila. So in this situation, malis na sila Abu Sufyan. Pagalis ng mga ito, of course, bababa na sila. Kukunin ng mga bangkay, sila ay bibigyan ng magandang libing, ipagduduan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, makikita ang kanilang mga kapatid na bangkay. So in this situation ay bumaba na sila. So in this situation, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hanapin mo si Sa'd, sabi niyang sa kanyang isang sahaba, hanapin mo si Sa'd bin Rabi'ah. Hindi niya makita ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin mo sa kanya, kapag nakita mo, ipinaabot ang salam ng sugo. At sabihin mo sa kanya, kumustang kalagayan mo. So ito'y nakita ng isang sahaba, si Sa'd, nakahandusay, ang daming tama, may pana, may sibat, ang daming taga, talaga, baon sa katawan niya. May nagsasabing 70 ang kanyang tama. Nakahandusay. Nakita niya ito, Sa'd,
Sabi niya, napayak-yak pa yung companions dito na makita niyan, daming nakatusok sa kanya, daming taga, dumudugo siya. Talagang hindi mo makikilala. Pero buhay pa siya. Sabi niya, pinaabot ng sugo, sabi niya na sumayong kapayapaan. Sabihin mo rin sa sugo, sumakanya ang kapayapaan, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo, sabi niya, pinasasabi ng sugo, kumusta ka na daw, anong kalagayan mo? Sabihin mo sa sugo, sabi niya, naaamoy ko ang halimuyak ng paraiso. Allahu Akbar. Sabihin mo sa kanya, naaamoy ko na yung bango ng paraiso. At sabihin mo naman sa mga kasamaan ko, mga ansara, sabihin mo sa kanila, nasa araw ng paghukom, wala silang maidadailang kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag pinabayaan nila ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then, parang pinikula lang. After that, namatay na itong si Sa'd. Alhamdulillah, Sa'd bin Rabia. So, in this situation, natagpuan din si Usayrin. Kita rin, si Usayrin, yung nag-embrace, walang dasal to. Ha? Na kung saan ang istorya pala nito, o konting buhay lang nalalabi, no? No, konting buhay nalalabi, mamamatay na pala, no? Walang sala. Ito palang istorya nito, inalok sa kanya ang Islam. Doon sa lugar niya, siya na lang hindi Muslim. Allahu Akbar. Nag-Muslim na pala lahat ng mga tao sa kanila. So talagang siya lang ang hindi Muslim. Kaya nung pumunta siya sa si Usayrin, radiyallahu an, sa Baitul Upuhud, ang tingin nila, hindi siya mag-i-embrace eh. Kaya sabi nila, naparito ka ba para lamang ipagtanggol, tulungan mo kami? O ikaw ay yayakap sa Islam? Sabi ni Usayrin, ako yayakap sa Islam. Ako'y naniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat sambahin at si Propeta Muhammad. Ang siyang sugo at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At then dinala siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then siya ay nagsyahada. And then sinabi niya, Rasulullah, kung ano ang gantimpala dito, Rasulullah, kung sakaling mamatay ko. Sabi niya, paraiso. And then lumusog na siya. At pagkatapos ay namatay siya. And then sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, napakaliit na gawain. Napakalaking gantimpala. Meaning, ang dali lang yung oras na yon. After Fajr, nag-embrace siya. Before Duhur, mamatay siya. Ganun lang kahaba ang buhay niya bago siya mamatay. Walang sala. Pero ang kanyang gantimpala, pinangako ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, paraiso. Konting gawa. Napakalaking gantimpala. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ganyan talaga sa Islam. Yun ay blessing ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa atin, even na ito ay namamatay na, hindi siya Muslim, nag-embrace, walang sala, ka-embrace niya, ilang minuto lang, patay na. Ganun talaga. Gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala yun. Okay? So, paaaring mangyari yan. At madalas, marami tayong nababalitaan bago mamatay, nag-embrace ng Islam, naway tanggapin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala at patawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. So, in this situation, natagpuan din nila si Kasman. Si Kasman ito yung taong bumalik lang eh. Di ba? Dahil sa, yung hipokrito bumalik lang dahil sa tinutuya siya ng mga babae. So, bumalik siya. Nakipaglaban siya. Nang makita ng sahabat, tapang niya. Sabi, pag ni Kusman, Rasulullah, tapang. Ay, may impyerno yan. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ano Rasulullah? Ibig mo sabihin, ang dami niya ng pinatay. Almost 3. Sa ibang report, 7 na. Rasulullah, 7 nang napatay niya. May impyerno yan. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, in this situation, ng mga sahaba, inabangan nila yung sinasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nung ito ay masugatan, dinala ito sa bahay-bahayan ng Banidar. Ang kanya sugat, hindi niya matiis. Ang ginawa niya, kinuha niya yung espada, tinusok niya, tinayo niya, at saka siya tumalon. Nagpakamatay siya. Sabi naman sa impyerno nga to, sabi niya. Hindi naman niya nakipaglaban, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay nakipaglaban lamang dahil sa ayaw niyang tanggapin na maging duwag siya. Dahil binuyo siya ng mga babae sa Madina. Kaya nandyan siya. Hindi niya lumaban sa Islam. Lumaban siya para lang sa makamundo o sa mga babae. Kaya sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, iyan ay maiimpyerno. So in this situation, namatay din si Kasman, nakita rin ito. Mukayrik, topic ko sa Quran, Hudyo din to, but this is the best Hudyo. Sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinaka-the best ito sa mga hipokrito na mga Hudyo. Dahil itong si Mukayrik, alam natin, hindi siya nakipaglaban sa Islam. Nakipaglaban siya dahil sa kasunduan. Di ba matapat siya? May kasunduan sila ng mga Muslim, mga Hudyo, kapag ito ay sinasakop ang kalupaan Madina, magtulungan sila o kaya magpapalagaan pang kabuktutan, magtulungan sila. Tinupad niya yun. Tinupad niya yun. Kaya sinabi niya sa mga hipokrito, anong ginagawa niyo rito? Ba't hindi kayo lumalaban? Sabi niya, Sabado ngayon Sabado, walang Sabado sa kasunduan. So siya ay pumunta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at nangako siya sa mga tao at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung mamamatay siya, ang kanyang ari-arian ay bibigay sa iyo, Rasulullah. Kahit anong gawin mo, sa iyo yan. So ito rin ay namatay si
Mukayrik at ito ay hindi Muslim dahil ipinaglaban niya lamang ang katapatan sa kasunduan. Okay? So in this situation, makikita nyo nang inililibing sila, ang mga Muslim dito, inililibing 2, 3, 4, pinagsasama sa isang libingan. Minsan yung pambalot, isa lang pagsasamahin yung 2. O yung mga proof yan ha, isang pambalot kasama yung 2. At yung unang binababa sa libingan, yung pinakamaalam sa Quran. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sino ang pinakamaalam sa Quran sa 2 yan? Ito Rasulullah, o yung unahin nyo yan. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then pagkatapos yung isa. At alam natin, si Hanzala, isa rin dito sa namatay. Si Hanzala, ito yung bagong kasal na siya ay nakipagsiping pala kung bakit ginusul ng mga anghel. Hindi dahil sa martir, dahil wala namang gusulan ang mamamatay ka ng martir. Walang gusul yun. So kaya pala ginusulan siya ng mga anghel. Siyempre, siya hindi alam to ng mga sahaba. Hindi nila gugusulan to. Dahil hindi naman nila alam na sumiping to, bagong kasal, junub pala siya. Siya junub. So, nang hinahanap ng mga sahaba, kung nasaan si Huzaifa, Hanzala, radiyallahu an, hindi nila makita, pero nakakita silang tubig na tumutulo. Yun, sinabi kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, meron kami nakikitang tumutulong tubig. Mining sa kalawakan, mining sa taas. Wala namang arang, may tumutulo. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nandoon si Hanzala. Nandoon si Hanzala, ginugusulan siya ng mga anghel. Bakit pala ginugusulan to? Junub, bakit? Because tinanong ng Prophet sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itanong nyo nga sa asawa niya pagbalik natin, kung bakit nakita natin ginugusulan. Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning, tapos kinwento yung saba, kung bakit ginugusulan si Hanzala, tanong nyo nga sa kanya, bagong kasal bagong asawa. So sabi niya, sumpaman sa Allah, nung sumama si Hanzala sa inyo, wala siya sa kadalisayang kalagayan. Meaning, sumiping siya at nagkaroon ng bunga ang kanilang pagsasama. Ang proof na ito ay bagong kasal, sumiping, ang anak niya ay si Abdullah, anak ni Hanzala. Meaning, nagbunga yung kanyang pakikipagtalik sa kanyang asawa. That's why malinaw na siya ay junub kung bakit siya ginusulan ng mga anghel. Alhamdulillah. So si Hamza, ganun din si Hamza, no? Nung makita si Hamza radiyallahu anhu ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dumating doon si Safiya, kapatid niya talaga sa nanay, tatay at nanay. Dumating doon si Safiya. Nanay ito ni Az-Zubair ibn Awam, asawa ito ni Awam. Na kung saan kapatid ni Khadija radiyallahu anha, si Awam. Okay? So sa kanilang anak, Zubair sabi niya, nandiyan nanay mo, ayaw ko makalapit kay Hamza yan. Sabi niya, baka hindi niya kayanin. Sobrang tinorture talaga si Hamza, meaning kapatid ni Safiya. So, lumapit si Zubair ibn Awam, nanay niya to, anak niya si Zubair, nanay niya si Safiya. Sabi niya, huwag ka nang lumapit. Bakit sabi niya? Ba't hindi ako lalapit? Gusto ko makita kapatid ko. Sabi niya, hindi kami nalalapit ng sugo Bakit hindi ako pwede lumapit? Sabi niya, gusto ko lang naman makita. Sabi niya, nakarating sa akin. Sabi niya, nakarating na pala sa kanya. Na kung saan anong paglapastangang ginawa nila sa kanyang katawan, gusto ko makita, sabi niya. So ito hindi pinagbigyan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kung makita ko man kung anong ginawa nila, kung anong mang ginawa, pinagpuputol, kahit anong ginawa. Sapat na sa akin si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, natanggapin ko kung anong nangyari. Pahanga ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi, lakas ng iman ng babaeng to, sabi niya. Sabi niya, pinabayaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At na makita niya, hala, puto nila. Anong sinabi niya? Anong nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, naabyan ni Safiya, kay Allah tayo nang galing, sa kanya tayo magbabalik. Kita-kita niya, maluhalwa siya, nakita niya kapatid niya talagang torture, talaga matindi. At pagkatapos ay, nagduwa siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, itong si Safiya. At alhamdulillah, talagang napahanga ng lubos ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tindi ng iman ng babaeng ito. Hindi nakala yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakakayanin niya yung ganung sitwasyon. Alhamdulillah. So in this situation, dito maraming luha ang lumabas sa mga namatay sa Beit al-Uhud kay Hamza mula kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mula kay Prophet sallallahu alaihi wasallam talagang lumuha siya ng labis. Ito'y luha ng abag. Hindi ka ignorante yan. At dahil marami ang nagpatunay, like for example, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sabi niya, nakita ko ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na umiyak na matinding pag-iyak, sabi niya, kay Hamza. Kay Hamza bin Abdul Muttalib, sabi niya. Actually, inarap niya ito sa kibla, para ito ay ilibing. Itong si Hamza nila Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At actually, may kasama itong nilibing din si Hamza. May katabi din siya as para sa ino si Abdullah bin Jas radhiyallahu an. Ito ay kapatid niya sa dede. So pinagsama din sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita niya rin si Musab ibn Umair, putol-putol talaga. Si Musab ibn Umair talagang marami din luha
ang lumabas kay Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil mismo siya nakita niya to nung talagang inalay niya dahil sumusigaw pa ito si Muhammad ay hindi hihigit sa isang propeta sugo lang samantala naunang mga propeta sugo lang namatay eh. Kahit mamatay Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning tao lang siya eh. Nakikita siya, naririnig siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, napuputol ang kamay, dalawang kamay naputol until finally talagang nakita mo maraming sugat para kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inalay niya at sinabi pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya napakayaman ng taong ito, napakarangya ng buhay niya. Sabi niya, Ya Allah, iniiwan niya po ito, Ya Allah, sabi niya para sa iyo at para sa akin, Ya Allah. Kaya siya ay patawarin niyo, kahulugdan niyo, kahabagan niyo, Ya Allah. Talaga namang napakakayaman nga naman to, iniiwan niya eh. Dahil sa pagmamahal niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet sallallahu alaihi wasallam, lalo na nung makita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ginawa niyang shield ang kanyang katawan. Can you imagine, marangyang buhay ang meron nitong taong ito, lahat ng gusto niya, makukuha niya, pero pinagpalit niya ang buhay niya. Alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, makamit niya lang talaga ang tunay na ligaya at buhay sa kabilang buhay. Alhamdulillah. So, nung sila ay ilibing, alam niyo si Mus'ab at itong si Hamza, radiyallahu anhuma, bitin ang pambalot sa kanila eh. Pag tinatakpan sa paa, lumilitaw ang ulo. Pag tinakpan sa ulo, lumilitaw ang paa. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, okay, sabi niya, takpan nyo na lang al-idgir, yung kanilang mga paa. Takpan nyo yung ulo, kalahati. Kung saan umabot yung kanilang pantakip sa taas, then pagkatapos takpan nyo na lang ng, as para sa idgir is lemongrass. Ganun lang yung tinakip sa kanila. Ganun na lang kahirap si Mus'ab ibn Umair nung ilibing pati pambalot. Wala siya, napakayaman ng batang ito. Alhamdulillah. So in this situation, after that, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinagduwa niya, sabi niya, tumayo ka sa likod ko, sabi niya sa mga sahaba, sila ay nagsumamo, si Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsumamo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng napakahabang pagsusumamo kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga kamuslimang ito at sa mga nangyari. Sa mga nangyari, siya ay nagsalita kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So until finally na ilibing na, nasettle na ang lahat, alhamdulillah, at pwede na silang bumalik sa Madina. So inshallah, ito ang itutuloy natin sa susunod inshallah. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah